Yan, kay Edwin. Amin na amon para bulad. Ah. Yan, kailangan na ibilad na yan sa araw. Tapos nagpa-traktor na kaagad. Ayan. Pasensya na sa mga dumadaan dito. Pero bibihira lang naman gawa nitong nasa looban kami. Hindi naman talaga kami nasa National Highway. Yan. O, kaway-kaway dyan. Okay. Dito tayo, nagpa-traktor na tayo. Yan ang buhay ng parauma, ng farmer. No. Ang farmers kasi dito inabiyayaan ng tractor, harvester, tapos planters. Kaya lang ang planters dito hindi pa nagagamit gawa nitong kuan, walang nagtuturo kung paano gamitin. Medyo doubt pa ang farmers dito na gamitin gawa nitong lack of ano pa sila, knowledge ba kung paano talaga, no? May nagtuturo naman, kaya lang parang doubt pa sila dahil sa yung status nga ng weather dito. Minsan sinasabi ng Pag-asa na mag-ano na daw yung El Nino, yung pala El Niña. Yan, ito yung traktor namin dito. Kaming mga farmer, nabiyayaan kami sa pamamagitan ng pamamahala ni BBM. Ayan, pero may kulang pa actually. Nag-aagawan kami rito ng oras. Patibayan na lang at saka pasipagan kung sino yung unang makapag-schedule ng traktor na to. Napakalaking ano na to, napakalaking palayan dito sa amin sa bayan ng Uson. Kanya lang yung traktor dito ilan-ilan lang. Ay sa lugar ko dalawa lang ang meron. Ay nag-iisa, tama, nag-iisa lang ito dito no. Sa barangay Magsaysay nag-iisa lang. Dalawang harvester. Ngayon may sa gawing doon sa pinakadulo, mayroon pa dong hindi pa na ha-harvest. Gawa nitong nasira yung isang harvester namin. Marami pang naka-schedule. Yan. Ay kanina nga lang pumunta rito yung may-ari ng hindi pa na-harvest na palay. Gawa nitong pinoproblema niya kung saan yung magiging daan ng harvester kapag naayos na raw yung nasira. Naputol yata yung kadina. Yung kadina. Ayan. Ito yung palaya namin magpapamilya. Ayan, magkakapatid. Ayan, hanggang doon yan. Doon sa may nyuga na yan. Hanggang doon sa dulo na yun. Hanggang doon. Yun ang pinaka-boundary. Halos yung malapit sa bahay yung pinaka-boundary hanggang doon. Ayan. Iba talaga. Iba ang gawa ng traktor, ng traktora. Gawa nitong talagang pinong-pino ang damo pag nadaanan. Pinuhukay niya yung tawag nito, yung putik, yung lupa, yung taba ng lupa na nasa ilalim. Na ano niya, kumbaga nahuhukay niya, bumabalik sa ibabaw. Okay.